Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at isa itong severe tropical storm na may international name na Halong. Latest location natin para sa bagyong ito kanina alas 3 ng umaga ay nasa layong 2,105 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Yung movement nito ay pa-northwestward ng mabagal. So sa ngayon, yung scenario natin para sa, yung most likely scenario natin para sa bagyong ito, less likely ito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero in the event na pumasok man ito ng ating PAR, ang ibibigay nating local name para sa bagyong ito ay Kedan. Pero in both of these scenarios, pumasok man or hindi itong si Bagyong Halong, so pag pumasok man ito, dadaplace lang ito sa northern boundary ng ating PAR, ay hindi ito magdudulot ng epekto sa kalagayan ng ating panahon as well as sa kalagayan ng ating karagatan. So mananatiling malayo itong sentro ni Bagyong Halong sa ating bansa sa mga susunod na araw. At samantala, sa kasalukuyan may minomonitor tayong cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa southern area or sa baba ni Bagyong Halong. So malayo ito sa ating bansa at inaasahan natin or hindi natin inaalis yung posibilidad ng development into a low pressure area within the day or sa mga susunod na araw. So both of these weather disturbances, itong Bagyong Halong as well as itong cloud cluster na posibleng maging low pressure area, mananatili pong malayo sila sa ating bansa at wala magiging direktang epekto sa ating panahon. For today, ngayong araw, asahan natin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northern and southern hemisphere na kasalukuyang nakaka-apekto sa southern Mindanao. So itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm for today, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy nga itong maaliwalas sa panahon. Generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms.